Sa ating viral news, babala po sa mga manonood, kailangan rin po ng patnubay ng inyong mga anak dahil sensitibong balita po ito. Pagkasawi ng animal feeder sa Cebu, nagbunsod ang panawagan sa pag-ampon ng mga naiwang alaga. Pag-ampon ng aso at pusa ang panawagan ngayon ng Maro o Mayari Animal Rescue Organization Incorporated matapos masawi si Nanay Ana Garcia, isang matandang tagapag-alaga ng mga hayop sa Cebu. Naghahanap ang organisasyon ng mga individual at pamilyang handang magbigay ng bagong tahanan sa mga aso at pusang naiwan sa kanyang pangangalaga. Ayon sa organisasyon, nasawi si Nanay Ana sa isang aksidente habang nasa kanyang feeding tour sa Labangon. Naiulat din na natukoy at naaresto ang driver ng sasakyang sangkot sa insidente. Kinilala si Nanay Ana bilang isa sa mga matagal nang tagapagpakain ng mga aso at pusang kalye sa Cebu. Ayon sa mga animal rescuer, wala siyang permanenteng tirahan at naninirahan lamang sa isang mausoleum sa A. Lopez Cemetery. Sa kabila nito, hindi siya tumigil sa pagtulong sa mga hayop na umaasa sa kanya araw-araw. Aktibo rin siyang sumusuporta sa TNVR o Neuter Vaccinate Return Program para sa mga hayop sa komunidad. Ayon sa Maro, 75 taong gulang na si Nanay Ana at nagdiriwang sana ng kanyang ika-76 na kaarawan sa Hulyo 26. Patuloy siyang naglalakbay gamit ang pampublikong sasakyan upang maabot ang mga lugar kung saan niya pinapakain ng mga hayop. Sa loob ng maraming taon, naging bahagi ng kanyang araw-araw na gawain ng pag-aalaga at pagpapakain sa mga aso at pusang kalye. Dahil dito nakilala siya sa hanay ng mga animal rescuer at mga tagapagtaguyod ng kapakanan ng hayop sa Cebu. Matapos ng kanyang pagpanaw, nananawagan ng Maro sa publiko na tumulong sa paghahanap ng mga mag-aampong pamilya para sa mga naiwan niyang alaga. Umaasa ang organisasyon na mabibigyan ng mga ito ng ligtas at permanenteng tahanan. Hinihikayat din nila ang publiko na ibahagi ang kanilang panawagan upang mas maraming tao ang makaalam sa kalagayan ng mga aso at pusang naiwan ni Nanay Ana.